Hello guys! Welcome back po muli to another Pika Card Reading. Monthly horoscope, tarot po tayo. Pipili kayo dito. As you can see, meron tayong 3 grupo. At maring naninibago kayo sa baraha kasi bago lang ito na aking pinurchase online. Kasi natuwa ako guys. Alam nyo na ba kung ano ito? Anong tawag? Para sa mga familiar sa The Glow Cards. Kasi, isa ito talaga sa favorite ko nung bata ako. Yung, syempre pa, The Card Captor Sakura. Ayan. Sinong mga, kasabayan ni Moonchild dyan. Talagang hilig ko si Sakura dati. Na ito nga, natuwa ako kasi merong glow cards pala na pwede nyong mabili online. Although, I feel na hindi siya original. Original. Well, mukha siyang original. Wala akong ideya. Kasi hindi naman ako nag-collect ng mga ganitong bagay. Pero, naalala ko lang ang aking kabataan. At meron itong kalakip na mga mensahe. Yung pinaka-words na ating gagamitin para sa video reading natin today, monthly, November 2023 horoscope, tarot reading. Trivia tayo. Ayan, may pa-trivia si Moonchild bago ang lahat. Kasi naalala ko, nung nag-iisip ako ng channel name sa pagbabasa ng, ito nga, tarot. Isa ito sa pinakaunang naisip ko, yung word na card captor. Kasi favorite ko nga si Sakura. Pero, parang hindi kasi bagay siya sa aking name. Para sa hindi pa po nakakaalam ng Moonchild, Maguda rin. Maguda rin, yun talaga yung name ko in Japanese. Naisip ko rin si Sakura is a Japanese character. Anime character, kung hindi tayo nagkakamali. Maguda rin. Ayan, tin-translate ko lang po yung name ko, for some of you na hindi alam, into Japanese. Maguda rin stands for Magdalene in English. Ayan. Pero yung Moonchild, bilang tayo ay bukod sa mahilig sa moon, kay Sailor Moon rin. Actually, naisip ko rin yan, favorite ko rin si Sailor Moon. Di ba yung mga characters na favorite ni Moonchild, mga sexy? Parang layo kay Moonchild. Hindi, yun yung mga hilig kong panoorin nung bata pa ako. Pero anyway, Moonchild, eto naman kasi nga, I was born under the sign of Cancer, which is the moon, represents the moon din, Moonchild. So, doon ko napagtagpi-tagpi yung aking pangalan. Na pwede natin ito nga, inilahad sa ating YouTube. Moonchild Maguda rin. Patrivia lang yun sa video natin na ito. Kasi naaliw lang ako sa cards na ating gagamitin sa ating reading ngayon, November 2023 guys. Kukuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang ganap? Okay, or ano itong mensahe na mahalagang marinig ngayong bagong buwan ng taon, November 2023. Pumili na kayo ng isa sa 3 grupo na narito. This is group number 1, group number 2, and group number 3. Kung nakapili na po kayo, maaari na kayong mag-jumpstart or magtuloy dito sa ilang timestamps na aking inilagay sa ating description box. Okay, hi group number 1. Ito na po ang inyong reading, November 2023. Ito na yung pinaka-card, yung pinaka-clue card na inyong napili. Tingnan natin kung ano ito. The Song. The Song. So, I feel with your cards dito pa lang na very light and happy lang. Grounded ang puwang ito. Or maybe isang message na patugtugin. Magpatugtog ng musika, okay? Na, alam mong, makakapawi ng ilang isipin, stress, or ilang alalahanin, at makadadagdag ng inspirasyon sa iyong buhay. Ito yung umangat para sa inyo, The Song. So, mag-a-add pa tayo dyan ng ilang messages para sa inyo. Kulang tayo ng ilang pinaka-exact na mensahe na pwedeng iwan sa inyo ng tarot. Para sa mga group 1, anong maiwan natin para sa kanila? Para dito, i-clarify natin itong The Song. November 2023, Group 1, message. Wait, okay. So, the 8 of Wands ay narito. Sige, ganyan na lang natin siya i-possession. 10 of Wands reverse. 10 of Pentacles, na happy naman ako. 4 of Pentacles reverse. Okay, Group 1, The Song. I feel na merong celebration
na magaganap. Gaano man po yan kalaki, kaliit, kabongga, or maybe isang message ito to always celebrate your wins again. Maging ano pa man yan. Or itong ilang laban na patuloy niyong nalalagpasan sa inyong buhay, yung ilang hardships, challenges, or ilang nakakapagpabigat sa inyo with 10 of Wands. Ito na. Anihin mo chat. Mapapakawalan nyo ng inyong mga sarili. Merong pag-release, merong pag-let go sa ilang hardships na ito. At dito, parang mapapakanta kayo ng inyong paboritong musika. The 8 of Wands is indication na may pagsasaya, may pag-move. Merong, yun nga, kasiyahan, celebration tayong nakikita sa inyo. Again, maybe kung wala man talagang, kung sa higit na practical, walang party events or anything, maybe isang message ito para sa Group 1. Na i-celebrate mo rin yung ilang laban, yung ilang bigat na iyong nalalagpasan sa iyong buhay. Deserve mo, okay, yung recognition and appreciation. Hindi man ito manggaling sa ilang tao na higit yung inaasahan or yung suporta na inyong hinihintay. Pero yung kayo, andito kayo, patuloy kayong lumalaban, patuloy kayong sumusuong, kumakanta sa buhay na ito. The song. Ito yung umangat. Parang it feels like challenging yung ilang ganap na maaring, ito nga, monthly horoscope po tayo, horoscope reading. Maaring ngayon palang maramdaman itong ilang struggle, yung ilang challenge. Pero sasabayan ito, mapangahawakan. Sa higit na practical, kung meron talagang pwede naman at mag-apply ito for some of you guys, this is a general message. Merong pag-travel. It doesn't matter kung ito po ay long or short trips. Pero maybe isang message yun, lalo pa kung merong ilang bigat na gusto nyong pakawalan. Or kahit paano ay makahinga naman sa ilang isipin na ito, then it's okay to pause, to take a break, sumayaw, sumabay sa indayog ng kanta sa buhay na ito, Group 1. The best thing you can do sa akin nakikita dito, ano man itong challenge, okay, struggle, kahit sa inyong mga sariling pakiramdam, ay yung kumbaga, i-divert nyo or i-redirect nyo yung inyong mga enerhiya sa mas magaan, mas maganda, mas masaya. So, positive lang daw tayo. Okay? The 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, reverse is an indication na ano man itong hirap, okay, yung efforts, yung tiyaga na inyong inilalaan sa inyong buhay sa pang-araw-araw, trabaho, pamilya, gawain, ilang responsibility, Group 1, ay magkakaroon ng bunga. Yan naman yan again, kalaki or kaliit, sa realidad tayo po ay magkakaiba pa rin. Pero, know that you are meant to grow pa. Merong bunga. Merong growth kayong makukuha. Merong resulta. Okay, claim na po natin yan. Kailangan mo lang, ay, ito nga, the song. Sumabay, sabi ko nga sa indayog ng kanta. Sundance, positive lang. Na kahit paminsan, hindi natin mapigil ang ulan kasi kumakanta tayo. Ano daw? Umulan dahil kumanta. Hindi. Pero, sasabayan itong anumang ganap na pwedeng iba to sa'yo or pwede mo ma-encounter ngayong buwan. Kumanta rin. Okay, maglaan ng time. Maaring ito yung makatulong for some of you na mag-karaoke. Ay, karaoke din pag may time. Pumarty. Magliwaliw. Magsaya. Deserve na deserve mo yan ngayong buwan. Group 1. Hello, Group number 2. Ito na po ang card na inyong napili. November 2023. Tingnan na natin yung pinaka-clue card. Okay, excited na ba kayo? Tingnan natin. The Illusion. Tama ba? Oo, The Illusion. Okay, so, okay, dito pa lang, sa pinaka-unang umangat sa inyo, Group number 2, November 2023, maaring pinapaalalahanan kayo na hindi sa alisin nyo na itong ilang ilusyon. Pero more on sa pagtanggap. I mean, pagtanggap sa ilang pakiramdam, sa iyong emosyon. Lalo pa kung ito ay something na mahirap panghawakan. O yun nga, mahirap tanggapin. Mula dito sa ilang naiisip nyo, nararamdaman nyo, na maaring matawag natin kasi umangat ito, the illusion.
maging handa, November 2023, Group 2, na yakapin ang iyong sarili. Positive or negative, yung iyong shadow self. Embrace your shadow self, Group 2. Na minsan nangyayari talaga ito. May mga bagay tayong naiisip, nararamdaman, na lagpas doon sa mas practical or realistic na nagaganap sa realidad ng buhay. At dito pumapasok yung ilang ilusyon na medyo nagkakaroon ng pagkasobra. So, yun nga. Yung pinaka-message din is acceptance. Acceptance in a way na niyayakap mo itong illusions, okay? Kasi again, it could be dark. It could be unhealthy. Pero, unat sa huli, I believe. Parang Q&A ito. The illusion, kailangan mong tanggapin na alam mo sa iyong sarili na may mga bagay na hindi mangyayari or hindi ikaw. Kasi nga, again, sa sariling pakiramdam, di ba, nag-iilusyon tayo, may mga ganong eksena na hindi maiwasan. Lalo pa kung andito ka sa isang punto ng iyong buhay na gusto mo lang na meron ka or kasama mo siya. Yung ganon, yung paglawak ng inyong kaisipan at pakiramdam. Pero yung pinaka-word ko dito para sa inyo, dito pa lang sa the word na illusion, ay yung acceptance. Na may mga bagay tao na hindi para sa atin. At ito yung kailangan yung i-release at matutunang yakapin. Okay, add po tayo dyan ng ilan pang. I-clarify natin, gamit ang tarot para sa inyo Group 2, November 2023. Kulang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. Group 2, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay. So, kumpul-kumpul yung bumagsak. Hindi po natin ito pipigilan. Spread mo na natin. Uy! Okay. Pinagpapawisan ako. The devil ay narito. Pero hindi naman po kailangang laliman or katakutan ang barahang ito. Meron lang po yung kalakip na mensahe. Okay? The Ace of Pentacles. The Knight of Wands ay narito na way kita siya. Okay. Ito meron pa dito. Eight of Cups. Okay. The Four of Wands reverse. The Death card. And the Princess of Wands. Okay. Ito naman, ulitin ko po, the Death card. The Devil ay mga barahan na meron lamang kalakip na mensahe. Hindi kailangan laliman. Just only take what resonates po. Tayo ay general message. Pero sobrang nakarelate yung ilang bumagsak or the illusion. The Devil and the Death card is an indication na palayain mo ang sarili mo sa ilang bagay, pakiramdam. Kung paano kayo mag-isip, kung paano nyo dinadala ang inyong sarili sa inyong isipan. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Meron ditong pagkasobra. Merong ilang unhealthy patterns, unhealthy ways, yung ilang paraan na hindi nagiging maganda o nakakatulong na para sa inyo. Group 2. Why I'm getting a message na ito talaga yung kailangan yung i-release for some. Tulungan ng sarili. Kung hindi man ito may patungkol sa iyo mismo, meron ditong nag-hold back. Parang hindi makawala, makaalis doon sa sitwasyon may pagka-stack up. Parang ang hirap magsimula. Ang hirap hanapin ng tamang opportunity na gusto nyong makita dahil hindi kayo makaalpas. Group 2. Tama ba yung na-mention kong number? Minsan naguguluhan lang ako sa group numbers, guys. Kasi na-overwhelmed din ako sa ilang messages. Pero, dito sa part na ito, higit na umaangat yung kayo mismo. I mean, tulungan. Siyempre pa, walang higit na makakatulong sa atin, kundi ang ating mga sarili. So, if ever mag-apply talaga sa inyo, yung, parang merong nag-hold back pa. Parang ang hirap i-release ng ilang bagay, kalimutan, iwan, or pakawalan. Kahit sa sariling pakiramdam lamang ito, as I've mentioned, the illusion. Actually, meron ng handa na. Actually, meron nang naghihintay na ilang bagong simulain sa inyo with the Death card. The Princess of Swords. Kayang-kaya nyo na eh. Bas balance na kayong mag-isip. Kayang-kaya nyong dalhin ang inyong mga sarili. Pero, somehow,
For some of you, parang hindi makalimutan o hindi mapakawalan itong ilang ilusyon. Dahil nandito, yung sa palagay niyo ay para sa inyo. Siyempre pa, minsan ang hirap talaga i-let go ng ilang bagay-bagay. Dahil sa palagay niyo, andito yung opportunity na para sa inyo. Na ito yung tamang posisyon or tao para sa inyo. Na walang masama. Okay? Maaaring may pagkasobra lang talaga para sa ilan. Pero kung andito kayo sa punto ng inyong buhay na parang teka, na pagtatanong kayo kung nasa tamang direksyon pa ba ako or nasa sobrahan kayo sa posisyon na or relasyon na parang hindi ata ito yung para sa akin kasi nasasaktan lang ako, may pagkasobra. And it's time to let go, group number 2. Naalala ko yung quote or saying na nabasa ko about illusion. Let go of the illusion that it could have been any different. Kasi nga feeling nyo or may pakiramdam kayo na baka andito pa. Na baka may mabago pa. Or baka siya pa. For some of you, maaring stuck up sa situation na ito, sa relasyon, na maaring may kaugnayan sa itinatakbo ng, yun nga. Maaring kaakibat nito, I mean, yung nakaraan. Kung sino kayo from the past. At you're stuck up na hindi naman dapat. I know, hindi madaling gawin. Madaling sabihin mo, chat. Pero, minsan, well, madalas, napakahirap gawin, you need to let go of that illusion, group number 2. Alisin mo yung what if. Paano kung ganito sana ako? Or ganito na sana kami? Paano kung inilaban ko pa? Or ilalaban ko pa ang mga bagay-bagay? Kaya rin yung pinaka-word ko kanina, as acceptance. Accept the things that will never change or will never go back. Kung ano ka noon or kung ano kayo noon. Accept things na wala ka ng control. Kasi ito yung buhay. Okay, ilat ko mo itong ilang ilusyon na I feel with your cards talagang with the devil, may pagkasobra. Or nahihirapan, nagkakaroon lang ng struggle. So, acceptance. Sabi nga, you need to let go. In order to move on, you have to let go. So, November 2023, medyo may pagka-deep, may pagkalalim ang mga group 2, Yun yung pinaka-message na nakikita ko dito. May new beginnings, yes. Hindi naman kailangan laliman. Again, maaring kahit sa simpleng unhealthy patterns, unhealthy ganap sa inyong buhay, relasyon man, trabaho, pakawalan mo ang iyong sarili dyan. I-release mo. Alalayan sa part ng hindi ka nasisobrahan or nakukulangan. Hanapin mo yung peace of mind, peace within yourself na meron kang power, meron kang kakayanan, merong opportunity pang naghihintay, merong bagong simula yan para sa'yo, group 2. Kahit papakiramdam mo ay wala na or hanggang ilusyon na lang ang mga bagay-bagay. Dahil meron pa. Okay? May bagong simulain. Ikaw ito, Princess of Swords. Regardless of your gender, pero gamitin mo this time yung kalakasan mo sa pag-iisip kung paano mo dalhin ang iyong sarili. Meron kang desisyon para sa iyong sarili. At yun ay alisin itong ilang nakakapagpabigat sa inyong damdamin. Kung ang ilan ay merong hinihintay na closure sa isang tao or sitwasyon na parang hindi nyo matanggap-tanggap at yun kayo nagiging stock up, November 2023, tayo po ay monthly horoscope, horoscope reading, group 2. Hindi nyo na kailangang matanggap pa yan. Yung closure na yan, okay? Bigay nyo na yan sa inyong mga sarili. Tulungan nyo ang mga sarili nyo na makamit yung total peace of mind na deserve nyo. Let go
of the illusion. Para sa inyo ngayong buwan, November 2023, Group 2. Hi, Group number 3. Ito na po ang card na inyong napili. And let's start November 2023. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, tignan na natin itong pinaka-clue card na inyong napili. Group 3, The Voice. Okay. Okay, so sa barahan na yan, sa pinaka-word pa lang para sa inyo, Group 3, ito yung perfect month. Best month to speak up. Maparelasyon man ito, trabaho, gamitin mo ang iyong boses. Ayan, The Voice. Or sumali ka sa The Voice. Sure, hindi. Pero ito yung pagkakataon or opportunity for you to express yourself kasi maaring higit kang mapakinggan, mapuna, makita kasi wala silang ibang maririnig. Or aangat kasi ito ng kusa kasi ito yung inyong napili, ano? Yung kagalingan, karunungan, yung wisdom in you. Ang hirap hindi mapuna as I've mentioned. So, halimbawa, meron kayo, dito pa lang, meron kayong something ipipresent sa trabaho, sa opisina, or sa eskwela, kung kayo mga estudyante pa lang, then go for it. Gamitin nyo, ipamalas nyo yung inyong natural or ability to communicate, to express yourself. So, yung communication skills, okay, aangat yan ngayong Burr months. November, so i-claim na natin ngayong Burr months. Hindi malabo na mapakinggan, as I've mentioned, mapansin kayo ng nakatataas. Your boss, kung meron kayong ilang suggestions or opinions, kahit sa simpleng komento lang ito, maririnig ka. Makikinig sila sa yung pwedeng maipakita or masabi, okay, sa higit na practical. Or if this is about your relationship, partnership, aangat yung katotohanan with this card, The Voice, or maybe isang message na paangatin mo yung katotohanan, yung truth sa iyong nararamdaman. Maging ano pa man yan. Okay, so add up tayo ng ilang messages. I-clarify natin yung The Voice para sa mga Group 3. Anong maiiwan natin para sa kanila? November 2023 message. Uy, okay. So, ayan. Actually, naka-upright siya. Bumaliktad lang. Okay. So, 9 of Wands ay narito. Ito yung pinakaunang dalawang bumagsak. The 7 of Cups, the Knight of Swords, and the 8 of Wands. Naway, kita siya at pantay. Okay. So, dito pa lang, unang-unang mensahe na aking nakita. In-feel with your cards na ito nga, hindi lang kayo mapupuna, pero maaaring higit kayong kailanganin ng ilang tao sa inyong paligid, sa trabaho, pamilya. The 7 of Cups, 9 of Wands, parang ang daming ganap ngayong November para sa inyo Group 3 na minsan, ang hirap i-handle na ng ilang mga bagay-bagay. Kasi nga sabi ko nga higit kayong mapupuna sa pagsasalita pa lang kung paano nyo dalhin ang inyong mga sarili sa isang komunikasyon or conversation. Diyan makikita nila na, teka, ito ata yung para sa akin, itong taong ito, kailangan ko ito dito. At dyan, maaaring isa itong, yes, yung blessing of work, ang ganda ng opportunity na ito na higit kayong mapupuna, pero kaakibat niyan, syempre pa kapag higit kayong kailanganin sa ilang sektor ng buhay, mapatrabaho man relasyon. Actually, ang dami. Ayan, the 7 of Cups. Ang bilis, ang dami. Ang daming mga ngailangan sa inyo ngayong buwan, Group 3, na maaaring ito ay isang maging challenge rin, kumbaga, for you guys. Or isang test na matatawag kung paano nyo paangatin palalo yung inyong diskarte. Okay? So, maybe isang message yun, if ever mag-apply talaga na parang ang busy and productive ng buong ito, mula dito sa ilang tao, or ilang trabaho, na kung saan ay higit kayong kailangan. So, maaaring ito ay, kumbaga, i-take it mo na lang ito as a challenge na hindi madali, pero kung alam mo naman sa iyong sarili na kaya, kailangan iisip natin yan, nakakayanin, magagampanan mo. The Knight of Swords, the 8 of Wands, patuloy yung pag-push
pagsuong sa buhay, paglalakbay. May movement. So, sa mas practical, maaring merong travel. Okay, it doesn't matter kung ito ay long or short trips, pero maaring ito ay may kaugnayan sa inyong work, o ano mang pinagkakabalahan, or it could be about pleasure yun naman, or it can be both. Kumbaga, hindi lang kayo nagtatrabaho, pero nag-i-enjoy rin, nakakapasyal rin. Andito yung enerhiya, very present yung enerhiya sa inyong mga boses, kasi the voice yung nakuha natin. May potential na pag-increase, actually, pag-level up, pagtaas, i-claim na natin ito, kasi nga, you will be ready. Or maybe isang message to be ready. Be ready. Prepare yourself to be ready. Group 3, ngayong November, na ipamalas palalo, paangatin palalo yung kakayanan. Kung paano mo dinadala ang iyong sarili. Kasi I feel na, parang dito yung X-Factor. Wow, the voice na nga X-Factor pa. Kumbaga may pag-angat ng inyong mga aura, ng inyong enerhiya, at saan yung potential, yung opportunity na pwedeng ibata sa inyo ng universe this time, ay may pagtaas rin. Ang dami nga, as I've mentioned. Okay? So, na-mention ko yung travel, yung movement. So, for some of you, definitely mailang changes nang pwedeng maramdaman. Patuloy na pagbabago na for the better. Okay? Na ang ganda. Kaya naman parang sa realidad po, magkakaiba pa rin tayo ng posisyon, ng disposisyon sa buhay, pero kung mapapanatili nyo naman yung paglaban mula dito sa ilang test or challenge ng buhay. At ito nga, manlalaban kayo sa parte na bibigyan nyo ito ng patuloy na aksyon, ng movement. Actually, dito yung pagiging madiskarte. Kung paano rin kayo mag-isip, mabilis, matalino, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili, or maybe a message na yan yung paangatin ng higat ngayon. Huwag kayong mag-alinlangan sa inyong mga kakayanan. Sumasang-ayon po ang aso namin. Pero, ayun, merong manlalaban. Pero yung pinaka-message dito ay yung katotohanan. Yung katotohanan na kaya mo pa, kaya mong manlaban, anumang pwede ibato sa'yo ng mundo. Gamitin mo ang iyong boses, the voice, yung pinaka-umangat. Sa anumang paraan mo ito, Group 3. Pwedeng sa pagsusulat rin, sa paglalahad, pag-share ng something over the net, sa social media, na very normal na ngayon, maging bukas sa ilang possibility, stay flexible din sa ilang pwedeng ganap. Isang message lang, huwag magmadali o magpadalos-dalos sa iyong pwedeng pag-aksyon, kasi nga andito yung pagiging action-oriented, ready, yung pinaka-word na ready, na ilabas ang totoo at katotohanan sa pamamagitan ng iyong boses. At huwag magpadalos-dalos. Ayan, kung ito talaga yung mag-apply for you, na meron kang gustong iparating or meron kang gustong sabihin sa iyong paraan, kahit sa simpleng opinion or komento. Yes, be confident. Itaas mo ang bandera. Itaas ang bandera. Hindi, pero alalay lang kasi meron dito tayo nakikitang tendency ng pagkasobra kung hindi mo aalalayan sa point ng, kasi may pagkasobra, 7 of Cups, ng dami, ng paraan mo kung paano mo pinaparating ang mensahe or nais mong ipakita. Kasi kahit na wala naman tayong intensyon na makasakit ng iba, pero dahil nga andito yung tendency na magmadali, okay, magpadalos-dalos sa ilang bagay, baka hindi natin mapuna ay meron pala tayong nasasagasaan or nasasaktan na ayaw natin. Okay, so stay balanced pa rin, stay realistic sa mga bagay-bagay. Ngayong buwan, November 2023, Group 3.